Hello po, magandang araw mga karapol. Ngayon po ay November 19, ang akin pong kaarawan. Birthday ko po ngayon at dahil birthday ko, ako po ay mamimigay ng regalo. Galing dun sa mga nagbigay sa akin na mga sponsor. Salamat sa mga nagbibigay sa akin ng mga bigas, mga groceries, at nakakatulong tayo at tutuloy-tuloy o nagpapatuloy yung ating pre-raffle ayuda, pagtulong sa mga talagang walang kayang ibili ng pagkain. So mamaya pagkatapos ko dito sa pag-jogging ko, maghahanap ako ng mga talagang karapat dapat na pagbigyan natin ng ayuda. Sa pasalamat din ako sa Diyos dahil umabot po ako sa aking birthday. Samantalang mula nung ako po ay na-diagnose noong August, pinagsabihan na ako ng doktor na pag hindi ako nagpagamot, 6 months na lang ang pwedeng itagal ng buhay ko. So sabihin baka hanggang February, 6 months na. Pero may isang kwento dyan sa Biblia, aklat ng mga hari. Yung isang hari, si Haring Ezekias, sinabihan siya ng isang propeta na mamamatay na siya, kunin na siya ng Diyos. Nung malaman niya na kunin na siya ng Diyos, may tanim na talaga ang buhay niya sa araw na yon, nagnaniklood siya sa Panginoon, nagmakaawa, nagsumamo siya, humingi pa siya ng extension sa kanyang buhay. Sabi niya, nabigyan pa siya ng Panginoon ng extension. So mabuti ang Diyos at siya ay binigyan pa siya ng 15 years. Ako po, kahit ilang taon lang sanang bigyan extension sa akin ng Panginoon, masaya na ako noon na makapagpatuloy ako sa paggawa ng gusto kong gawin para sa aking kapwa. Makapaglingkod ako sa kapwa ko, makapaglingkod ako sa Diyos. At panalangin niyo rin po ako na sana lumagpas ako ng February. Sana lumagpas ako ng February, 6 months. Pero kung kukunin ako ng Panginoon, okay lang. Kasi hindi natin pwedeng labagin yung kanyang kagustuhan. Ganun pa man, sabi nga ng salita ng Diyos, kung may pananampalataya ka, ang pananampalataya ay nagpapagaling. At ang Panginoon ang may hawak ng buhay. So sa Kanya ako kumahapit, sa Kanya ako nang maasa. Tinawagan na kasi ako ng mga doktor sa S Medical Center, hinahanap na nila ako. Bakit daw hindi pa ako nagpapa-offer? Mahigit ng 3 buwan ang lumipas. Pagkatapos sa Balanga, sa BGH, ganun din, tinawagan na rin ako. Sabi ko hindi na ako magpapa-opera. Kasi kung magpapa-opera pa ako, baka hindi ako makasurvive. Sila na rin nagsabi na malaki yung bukol ko. Lagpas 3/4 ng atay ko may bukol. Kung matitira 1/4 lang, baka hindi raw ako makasurvive. Pero ngayon parang gusto na nila akong operahan. Hindi na ako pumayag. Sabi ko hindi na, gagamitin ko na lang yung mga natitirang panahon, yung totoo yun. Pero alam ko ang Diyos ang magpapahaba pa rin ang buhay ko kung loloobin niya at sa tulong ng mga panalangin niya. Salamat po. At sana may mga sponsor pang may puso na magbibigay ng bigas, groceries, pang ipagpatuloy ko po ang pamimigay. At mamaya magagaling ko rito sa wag-jogging ko, mamimili ako ng mga karapat dapat bigyan ng regalo, ng konting ayuda para makaraos po sila. Pero kailangan may memory verse kayo kasi yung bansa natin, sabi Christian country tayo, pero napansin ko marami ang hindi nakakaalam kahit isang verse sa Bible. 31,102 verses yung buong Biblia. Pero kung Christian country tayo, dapat may kabisado tayo na mga verses sa Bible. Okay?
So mamaya kita-kita tayo, yung mga pupuntahan ko dyan, ready kayo. Dapat meron kayong memory verse. Thank you. Happy birthday.